give that power to the faith. For them that have no might increase strength. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We are here again, O Lord Jesus. Salamat po. Kaya kami nandito, O Lord, to give us more power and strength, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Nandito kami, O Lord, para kami po ay humihingi ng kapatawaran, O Lord Jesus. Hallelujah. Na lahat ng aming mga gawain na hindi karapat-dapat para sa inyo. Kaya kami po ay nandito o kami upang kami, O Lord, ay magpapalinis po para sa inyo. Hallelujah, Lord Jesus. Purify our heart, Lord. Hallelujah, Lord. Kami nandito, O Lord, for our morning service. Yes, Lord, gabayan niyo ang aming service ngayon na pinapaunahan ang magbababa ng word. Yes, Lord, ang lahat ng inyong itinoon na ibinigay ko para sa inyo sa amin, O Lord, na bababa ko para sa inyo, O Lord Jesus. Ang inyong salita mo lamang, O Lord, ang magbibigay sa amin ang aming strength, O Lord Jesus. Hallelujah. Kung kami po ay Lord, ay nangihina, O Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran po para sa inyo, O Lord Jesus. Yes, Lord, gabayin po kami sa umagang ito, dito sa Green Force, Golden Hills, Lord, Sitio Sulha. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, gabayan niyo po kami ay umaga, O Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, hindi lang lahat sa umaga ito, O Lord, hindi sa online service din, O Lord Jesus. Yes, Lord, gabayan niyo po kami lahat, O Lord. Ng inyong salita mo lamang, O Lord, ang mangunguna ko para sa amin. Yes, Lord, pinapanalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, O Lord, sa mga nangyayari this time, Lord Jesus. Nagkakaroon kami ng divisyon, O Lord. Yes, Lord, pag-isahin niyo kami lahat, O Lord Jesus. Lalo-lalo na ang aming Bongbong Marcos, na siya ang aming Panginoon. Yes, Lord, ang mga nangyayari, lahat ng mga ito, O Lord, ay lahat ay pinagkaloob niyo, O Lord. Dahil ang mangyayari, ang dapat mangyayari, O Lord Jesus. Hallelujah. Dahil po kami, ginagawa niyo po kami para kami po ay matuwid sa bansang Pilipinas, O Lord. Dahil kayo ang nagbibigay sa amin ang kalakasan, O Lord, ng aming bansang Pilipinas, Lord Jesus. Hallelujah. Ang lahat nawa ang mga napumunod dito, O Lord, ay may takot po sa inyo, O Lord Jesus. Isa sa kanila, ang bawat sa kanila mga puso, O Lord, lilisin niyo sila, O Lord Jesus, para makamit namin ang nais ng bansang Pilipinas, O Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, pinapanalangin din mo namin ang aming churches, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, na pinapaunahan ng aming head pastor dito sa Manila, Pastor Elton. Salamat po sa buhay niyo, O Lord. Pawin po ng maayos, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lahat ng aming ginagawad po para sa inyo lahat ito, O Lord. Kami po ay tapat po para sa inyo, O Lord Jesus. Hallelujah. At lalo niyo po kami palalimin ang inyong mga salita, O Lord. Ang ginagawa namin dito sa aming churches, lahat po ng aming ministries, O Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ng aming igagawad sa one day po, Lord Jesus, yes, Lord, yung aming 7 pastors, yung aming water baptism, yes, Lord Jesus, yung aming school, yes, Lord Jesus, yes, Lord, lahat po kami, bigyan po kami ng power and strength, O Lord, na mangunguna lahat ang inyong mga nais po para sa amin. Yes, Lord, binibigay din po namin, O Lord, ang aming mga buhay para sa inyo lang, O Lord. Aming mga family, yes, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, O Lord. Kayong manguna po sa lahat, sa amin, ang bawat isa po sa amin, O Lord. Kayo lang, at wala nang iba, O Lord. Salamat po, O Lord, sa aming magdamag na pagtulog, O Lord, at binigyan niyo po kami ng kalakasan. At ngayon, nandito kami sa inyong harapan, O Lord, para ikaw ay panalala, yes, Lord Jesus, hallelujah. At binabalik namin po sa inyo
presence, O God. Our God is the God of godly grace, from heaven above with some power, no other is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. Don't power, no God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with grace. Don't power, no God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns
Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah.
tunay na ang Diyos ay promise keeper? Yes! Hindi ko malakas na palakpak sa buhay ng Diyos. Kaya po lahat ay kayo. Sa Tagalog po, pinamagatan lang ang Diyos ay tapat sa pangako. Ang verse po ay nasa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verse 9 ng NIV. Know therefore that the Lord your God is God. Sabahan niyo po ako magdasal. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Tagalog, alalahanin na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinagdaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 lahi. Tayo lahat ay kumikit, tayo manalangin. Heavenly Father, we give you praise, we give you glory and honor. Marami pong salamat sa oras nito, O Diyos, na kami ay muli makakarinig ng iyong salita. Sama-sama po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na trono. Kinikilala po namin, O Diyos, na kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Kaya napakahalaga na alam po namin na ikaw ay promise keeper, God. Holy Spirit, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. We are inviting, Holy Spirit, your mighty moving in our needs. Alam po namin, batidin nyo kung ano po ang aming mga laman ng puso at isipan sa oras na ito. Nawa ang mensahe nito ay maging lakas ng bawat isa. Salamat po ng maraming. Alam po namin narito ang presensya mo, Banal na Espiritu. Yakapin mo kami lahat. Iparamdam mo po sa amin sa pamagitan ng hangin ang iyong banal na presensya. God, salamat po. Salamat po. Truly, you are good and faithful God. This we pray in Jesus' name. Amen. Ratapin natin. Hindi po nakakapunan tayo. Namiss ko po yung kulto. Gusto ko po kayong kwentuhan. Year 1990s, si Pastor ako at si Brother Ramil, nasa sales po kami. Nakareceive po kami ng libreng trip to Los Angeles with cruise pa ng libre to Mexico. Yung mga nag-a-abroad dyan, alam niyo na ito. Pag nasa Los Angeles ka, may trip to Mexico. It so happened, di po kami pinagpala, ang Brother Ramil, hindi kami nabigyan ng US visa. Ay, sabi ni nanay, hindi kami makarating. So that time, I talked to God. Sabi ko, Lord, okay lang po yun. Pero alam ko, someday, dadalhin mo kami ko. Nararating ko yun, Lord. Promise po sa akin yan, Lord. So yun po yung una. Sabi ko. Tapos yung po anak ko, nasa Amerika, 2020, lupa ko ng US visa, hindi po ako na-approve. Naghintay pa ulit ako ng 5 years, ngayon 2025. Pero habang hinihintay ko po yung 20 years, lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, huwag mo kukunin yung hirap kong buhay na hindi ko nakikita ang anak ko ulit. Amen? Amen? Bakit po ito yung mensahe ni Lord ngayon? Kung natutulog po ako doon sa US, nagising po ako sa madaling araw. Narinig ko po ang boses ni Lord na sinabi niya sa akin, anak, hindi ba promise keeper ako? Amen? Masaya ba kayo? Masaya ba si Lord? Alam niyo po, may mga pangako si Lord sa atin. Alam niyo yan. Huwag niyong bibitawan. Amen? Mag 20 years man yan, mag 30 years man yan, mag 40 years man yan, si God, promise keeper siya. Hindi siya tumatalikod. Hindi katulad ng katabi mo. Tama? Tama kasi pabilis nakalimot sa pangako di po ba? May mga anak natin, di na nga naniniwala Sundin mo ako, mag-ASM tayo. Dami mo naman sinasabi yan Mag-aral ka mabuti, pagtaguhan mo na. Akain tayo sa Jollibee. Ayan na naman, di po ba? Pero si Lord, pag sinabi niya, sinabi. Sa katabi ko,
Guwapo, mabait, mayaman. Woo! Ando na lahat. Oh, pag narinig mo yun, pagkapadali, parang natin sunod. Amen? Kapag nagpadali ka, hindi mo matutupad yun. Amen? Promise keeper si Lord, pero kailangan maghintay tayo. 20 years na hinintay yun, di po ba? Pero natupad. Sige po, isa-isayin po natin yung verse. Pero bago ang lahat, ano yung nakikita nyo sa labas? Hindi kayo bumili ng palaspas mo. Bakit yung mga palaspas? Ano yung pa sa Biblia, ang ibig sabihin po nun, papasok si Jesus sa Jerusalem. Nagbubunyi ang tao. Pinapagawan yung palaspas, yung iba nilalagay sa kalsada. Wine-welcome nila ang tagapagligtas. Na kailangan ng Israel ang tagapagligtas na tayo. Pero ang akala nila, yung Jesus na darating na tagapagligtas, ililigtas sila sa pamagitan ng puwersahan, ng labanan, ng kapangyarihan. Amen? Hindi nila alam, magliligtas si Jesus sa pamamagitan ng kapayapaan. Ngayong araw na to, magsisimula at tinatawag na Quaresma. Diba? Lunes Santo, Martes Santo. Pagdating sa linggo, magre-rejoice na tayo. Kasi nabuhay na magulit ang Panginoon Jesus. Amen? Yun lang yung kwento nun. Kaya ayaw mo gumawa ng preaching tungkol doon. Mas magandang maunawaan natin na ang pagdating ng Panginoong Jesus dito sa mundo, sa buhay ng tao, ay may kalakip na pangako. Amen? Amen po? Pwede lang palagpakan natin ito. Sabi po sa unang sentence, know therefore that the Lord your God is God. This emphasizes the uniqueness and sovereignty of God. Dapat alam natin, unique si Lord. Amen? Walang katulad si Lord. At siya ay makapangyarihan. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos lamang na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa ating lahat. Amen? Yung nagsabi ng magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Amen po? Next sentence, ang sabi, He is the faithful God. This highlights God's trustworthiness and reliability. Sinasabi ng pangungusap nito na ang Diyos ay tapat at maaasahan. Amen? Ilan mo ay nasabi mo? Maaasahan ba kita? Amen. Totoo naman, maaasahan mo siya, Virgin. Maaasahan mo siya, Sister Marlene. Pero higit na maaasahan si Lord. Amen. Kasi ang magbibigay lakas sa Kanya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Keeping His covenant of love. This refers to God's enduring and loving relationship with those who follow Him. Sabi po dito, ang Diyos tumutupad sa Kanyang pangako. Yung pag-ibig niya hindi nagmamaliw sa mga taong sumusunod sa Kanya. So yung promise ni Lord, tutuparin niya kung nagpa-follow tayo sa Kanya. Amen? Kailangan sumusunod. And the last sentence is, to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. This signifies the long-lasting nature of God's covenant and the blessing that comes to those who are faithful. Sinasabi ng huling sentence na ito, na ang pag-ibig ng Diyos, kapangyarihan niya, long-lasting. Yung nature niya, yung katangian niya. Kaya yung God's covenant and blessing ni Lord, matatanggap ng mga faithful sa Kanya. So, anong requirements? Be faithful. Ano ba yung faithful sa Tagalog? Tapat. The Bible is filled with God's promises. Punong-puno ang Biblia ng pangako ng Diyos, which are meant to encourage and build faith in His character and faithfulness. Yung pangako ng Diyos, binabay na dito sa Biblia, para tayo ay ma-encourage. Diba? At para po mag-build, mabuo, yung ating pananampalataya. Yung character ni Lord, dapat alam natin. Mabuti, matapat, hindi nagbabago,
Kahit tayo pag-ewang-ewang yung ating faith, si Lord lagi nandiyan para i-bless tayo. Amen? Meron po 5 na pinili ko lang na pinaka-importante. There are 5 very important promises of God that we need to remember. Sana po may ballpen kayo at may papel. Kasi napakahalaga na ito ay ibahagi natin sa iba. Maaaring alam nyo na to, pero maaaring nakakalimutan nyo din. Pero ang the best po bilang anak ng Diyos na mananampalataya, i-remind natin sa kapwa-tao natin. May promise si Lord. Una, ang promise niya, salvation. Amen? May pangako si Lord, ililigtas tayo. Amen po? Kailangan natin ang tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Pero ang pangako ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo ito ay kaligtasan. Salvation, yung unang-una na dapat tandaan natin. God promises salvation to those who believe in His Son, Jesus Christ. Amen? Kanino pinangako kaligtasan? Sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. Ano ang sabi ng John 3:16? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat kapisado natin yan. Amen po? Yan lang ang makabisa natin. Yan lang ang kwento natin sa iba. Makakaanin ng tayo ng kaluluwa. Amen? Kasi ngayon, lahat ng tao nahihirapan. Kailangan ng tao ngayon ang tagapagligtas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ba? Pinadala na sa Jesus. Ang kailangan lang manampalataya ang tao para hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na wala na. Verse 17, napakaganda. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen? Kaya nga, winelcome si Jesus Christ sa Jerusalem. Inaalala yun yung araw ng Palaspas, Palm Sunday. Kasi talagang sinugo ang anak para iligtas ang sapatauhan, hindi para tayo ay mapahamak. Maligtas tayo sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen po? Anong kailangan gawin? Nakakahiya naman ako sa 7-8-7. Ano dapat gawin para maligtas? Palataya kanino? Ulitin ko, hindi sa katabi mo kay Jesus. Number 2, eternal life. Alam ba natin yun na may buhay tayo sa kanilang buhay? Buhay na walang hanggan? Alam niyo, ang tao ayaw mamatay eh. Takot ayaw mamatay. Bakit? Akala kasi walang buhay na walang hanggan. Hindi alam ng tao na kapag siya namatay na nananampalataya kay Jesus bilang Panginoon niya, tagapagligtas, mas masarap yung buhay natin. Amen ka, Harold? Amen. Excited ka mamatay? Amen po. Pero wag mo na. Huwag mo na po. Ayun. Opo, wag mo na po. Yun talaga ang prayer natin, wag mo na. Pero kung alam lang natin na yung naghihintay na buhay sa atin, sa kabilang buhay, ay talagang napakasarap na buhay. Dahil nanda na ang silid na ating tutuluyan doon. Amen. Pag ang sinasabing silid ay nasa langit, sa tingin nyo gano'ng malaki? Malaki, nasa langit eh. Sa tingin nyo, kailangan pa natin ang pamaypay? Amen. Ang lalakaran mo nga, lantay, di ba? So yan ang promise ni Lord. Eternal life. God promises eternal life to those who believe in Him. Simple lang. Manampalataya ka sa Diyos. Sa Panginoong Jesus na pinadala niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi po yan sa aklat ng John chapter 5:24. Sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Baka hindi natin alam, tayong nananampalataya sa Panginoong Jesus at sa Diyos ang masalangit,
Wala na tayong kahatulan na mararanasan. Alam niyo yung sa English doon? Condemnation. Di ba? Kung baga sa korte, hindi ka nahaharap. Diretso ka na sa piling ng ating manlilikha. Masaya ba kayo? Amen! Oo, promise ni Lord yun eh. Hindi nga siya bumibitaw sa pangako niya. Una, salvation. Pangalawa, eternal life. Di po ba? Ano bang panahon, dumating ang kamatayan? Amen? Sigurado na, nababalik tayo. Ano ba ang nangyayari dito sa ating katawan? Mamamatay itong body. Amen? Makukurak to, mamamatay. Amen? Babalik saan? Sa alabok. Amen? Yung spirito, saan pupunta? Saan galing spirito? Sa Panginoon, sa Diyos, di ba? Yung kaluluwa natin. Saan yung gusto? Sa dagat-dagatang apoy, doon sa langit na buhay na walang hanggan. Langit, sinasampulan na tayo. Sino may gusto ng mas mainit pa dito? Sa impyerno, napakainit. Kaya promise ni Lord, manampalataya lang sa nagsubo sa Panginoong Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Masaya ba kayo? Amen! Sino dito ka lang nang ligtas na siya? Amen! Ulit dito, bakit ka naligtas? Gunol pa rin, hindi pa rin ako. Kailangan sigurado tayo. Ang nakapagligtas sa atin, yung ating faith, pananampalataya kay Jesus Christ. Pasado kayo kay Pastor Cardan, pagtatandaan niyo yan. Amen? Yan ang lagi niya tinatanong. Paano ka naligtas? Tandaan niyo yan ha, that promise ni Lord. Paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paniwalaan, believe in Him. Makinig ka muna sa salita ng Diyos at manalig ka sa nagsugo. Kaya hindi pwedeng ang buhay natin makahiwalay sa salita ng Diyos. Bakit? The Word itself is God. Alam niyo ba yun? Ang salita ng Diyos ay mismong Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng maniwalay sa Kanya. Number 3 na po. Comfort and peace. Promise ni Lord dyan. Ano sa Tagalog ng comfort? Inaaliw. Amen? Yung kaaliwan, promise ng Lord. Yung kapayapaan, promise ng Lord dyan sa atin. God promises comfort and peace in times of trouble. Umamin po kayo sa akin, kasi ako aamin sa inyo. Di ba araw-araw may trouble? Amen! Magbukas ka lang ng TV, matutrouble na yung isip mo. Di ba? Amen. Manood ka sa mga vlogger, matutrouble na yung isip mo. Araw-araw may trouble. Amen po? Pero ang promise ni Lord, ika-comfort na tayo. Aaliwin na tayo. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Kailan ba tayo nagkakaroon ng problema? Pag nagkasakit tayo. Pag nagkasakit, ang mahal natin sa buhay. Amen? Pag naubos ang laman ng bulsa. Sumahod pero walang laman yung kay envelope. Tama? Amen po? Nag-withdraw, walang laman yung ATM. Tama? Nangyayari ba yun? Nangyayari po yun. Nadidelay ang sweldo kahit malaking kumpanya. Swipe ka ng swipe. Luha ang lumalabas. Pag ganyan na ang nangyayari sa buhay ng tao, alalahanin mo, may promise si Lord. Sa panahon ng kawalan, bibigyan tayo ng kapayapaan. Sa panahon ng kaguluhan, bibigyan tayo ng kapayapaan. Sa panahon na may nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, naputulan ng kuryente, ano pa? Tambak ang labahin, walang bigas, may matigas pa ulong anak, ang dami hugasin, hindi po ba? Isa lang mo lang na kay Lord, aalumin ka ng buhay. Habang naghuhugas ka ng plato, kantahan mo lang yan, mahal na mahal kita, Panginoon. Matatapos na ng hindi mo nararamdaman. Kasi ang promise ni Lord, bibigyan kita ng kaaliwan at bibigyan kita ng kapayapaan. Sabihin mo sa katabi mo, baka kulubot yung mukha na ngayon. Sis, promise ni Lord, aaliwin ka niya.
Amen? Ang gulo-gulo, pastora! Nag-aaway na yung Pilipinas, nagkakagulo na sa gobyerno, magulo pa sa loob ng bahay namin! Magulo pa sa barangay! Wala akong mapuntahan. Pumunta ka sa church. Sumali ka sa feeding. Sumali ka sa music team. Sumali ka sa Bible study. Nandun ang comfort ni Lord. Nandun ang kapayapaan ni Lord. Amen? Umalis ka sa magulo. Lumipat ka sa mapayapa. Dahil pagpayapa, nandun ang Diyos. Amen? Ano natin si Lord? Sabi ko, sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, hindi tayo makikipag-isa sa ating tagapagligtas. Sino siya? Si Jesus. Very good. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit daksatin nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga umattend kayo sa Friday. Sa huling wika ng Panginoong Jesus, sasabihin niya na, It is. Nagigigil yung salita. It is. It is. Tinapos niya na lahat ng ating kalungkutan. Eh bakit ang lungkot ko pa rin, Pastora? Eh alam mo na nga malungkot ka dyan ka palagi. Biro lang to Alam mo na nga bias yung channel 2, ABS, kaya pa rin ang nanonood. Mag-channel 7 ka, ganun lang yun. Diba? Alam mo na nga yung katapat mong bahay pagkausap mo, nalulungkot ka, doon ka pa rin nakikipag-usap, lumipat ka ng kausap. Amen? Palakpakan natin si Lord! Amen po! Minsan sa totoo lang, kami kasalanan talaga tayo. Diba? Doon sa Women Arise, talagang tamang-tama yung iba doon durog na durog Isa ako doon. Ubo ko ng ubo, nag-nebulizer ako, inubos ko yung isang gano'n. Nag-palpitate ako. Kaya sabi ko, Lord, mamamatay na yata ako, nag-iisa na ako dito, Lord. Sabi ni Pastora Rachel, konting palpitation na, mamamatay ka na? Parang sa akin naman yung sinabi, alam ba nung nag-palpitate ako? Di ba? Pag-traffic, ano sinasabi natin? Malilate na ako. Tama ba yun? Alam niyo ba ang pagpapala, sabi doon sa Women Arise? Gusto mo ba ng pagpapala? Amen. Kasi mo, hindi ako matatraffic. Hindi ako malalate. Kaya ka na late, konting traffic pa lang, sinabi mo na, late na naman ako. Hindi na naman tatakbo itong sasakyan ako. Wow, ang galing ng deklarasyon, di mo ba? Amen po? Kaya nung kami punta sa Women Arise, ng Marilao, pinag-pray namin. Hindi kami matatraffic, Lord, kasi late na kami. Kauting yung van. Kung gusto mo ng pagpapala, yung labi mo, turuan mo. Amen. Declare blessing. Amen? Declare life. Amen? Masakit ang ulo mo. Sabihin mo, mamaya lang, magaling na ako. Hindi, masakit ang ulo ko. Vertigo na to. Migraine na to. May cancer na ako. Di ba? Ang galing ng tao mag-try ng problema di ba? Ang taas ng sugar ko. May sugat ako. Puputulin na yung tako. Ang galing ng tao. Pero pag Kristiyano, di dapat nabibigkas na yan. Doon na matutunan ko yun, doon talaga sa migla ang buhay para ng pantaya. Tinuturo ko ito sa ibang nanay yung problema. Pag-gising ko sa umaga, sumisigaw ako sa Lord, I welcome blessing! Subukan. Lord, I welcome blessing! I welcome blessing in the name of Jesus Christ! Blessing upon blessing, Lord! I welcome blessing in Jesus' name. Bakit ko sinasabi yun? Eh, yung pera namin, pinagbago ko na sa anak ko namin. Wala kami kakainin. Pag sinabi ko, ako, Lord, walang patay, walang bigas. Kahit wala kang atake sa puso, aatakin ka. Di mo ba? Pero pag sumisigaw ka, Lord, I welcome blessing. Di mo ba ang pangako ng Diyos?
pagtanda natin at paputi ng ating buhok. Eh bakit pag nauubusan, natatakot ka? Di ba sabi niya, do not worry, what will you eat, what will you drink, what will you wear? Your Father in heaven knows it. Amen! Palakpakan natin si Lord! Hallelujah! Huwag ka na magpa-comfort sa artista. Huwag ka na magpa-comfort sa kumare mo. Tatawag ka sa kumare mo. Nulungkot ako. Bakit? Kasi yung pera namin naubos. Ako wala rin akong pera. Kasi akala ko tama? Yung kwento ka niya na mas maraming problema. Kasi akala ko utang pa sa kanya. Sa Diyos ka na lang magsalita. Amen? The promise keeper si Lord. Iko-comfort ka niya. Ano ba yung pinagdadaanan mo? Hindi ka crush ng crush mo. Hayaan mo na siya. Bibigyan ka ni Lord ng crush na crush ka talaga. Na love ka talaga. Amen? Amen po! Ba't wala si nanay? Kasi love na love siya ni tatay. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 45. Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimigati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Si Pablo yung nagsasalita. Kaya tayo inaaliw ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, kasi para maaliw natin yung iba na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen? Eh kung malungkot ka rin, inaaliw ka na, nalulungkot ka pa rin, paano tayo magagamit? Di ba? Kaya inaaliw tayo ng Diyos para maaliw din natin yung iba. Verse 5, sabi po ni Paul, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliw ang tinatamo namin mula sa Kanya. Amen? Kung gaano yung tinitiis mo, sapat yung kaaliwan ng Diyos na ibibigay sa atin. Okay na po tayo? Yes. God's promised us comfort and peace. Next, ito po yung maganda. Provision. Wow! God promises to supply all our needs. Lahat ha? Pangako ng Diyos yan. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kailangan makipag-isa kay Jesus Christ. Kailangan makilala ng tao si Jesus, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kaya lang niya matatanggap yung kayamanan hindi kayang maubos dahil nakipag-isa siya sa Panginoon Jesus. Saan magmumula yung ating kayamanan? Saan magmumula yung ating supply? Sa hindi kayang maubos na kayamanan. Amen? Amen? Amen. Ang tao, pag may isang kabang bigas, mas uunahin yun. Diba? Eh, samantalang ang Diyos, sumagpala siya. Running over. Di po ba? Hindi mauubos. Siksik, hindi ko tumahapaw. Tama. Promise ni Lord dyan. Sabi ko sa katabi mo, baka hindi niya alam. Promise ni Lord, ipoprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Mga kapatid, mga anak, lahat. Amen? Lahat. Mula ulo hanggang paa. May karamdaman man. Ang Diyos ang magpuprovide ng ating pambili ng gamot, ng ating lakas. Amen? Kapag may karamdaman tayo, huwag tayong tumambay doon. Gumawa tayo ng paraan para yung ating mga nararamdaman. Hindi tayo palungkutin. Aaliwin at aaliwin tayo ng Diyos at ipoprovide ng Diyos ang ating pangailangan. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ng Diyos? Sabi nga, new life. Bagong buhay. Sino dito alam niya bago nilalaki siya? Amen. Sumigaw ng malakas ng hallelujah! Hallelujah! Amen. Dati, si
Bawi ka, di ba? Sino dito yung dati si Bawi? Di po ba? Konting bagay lang, nakasimangot. Konting bagay lang, pasan ang daigdig. Amen? Pero ang promise ni Lord, bibigyan niya tayo ng new life. Kapain mo yung sarili. Bago ka na ba? Hindi ka na ba yung malulungkutin? Hindi ka na ba yung matatampuhin? Hindi ka na ba yung balat sibuyas? Hindi ka lang nabili ng chocolate at bulaklak ng Valentine's Day para ayaw mo lang mabuhay? Grabe, di ba? Yan yung mga tao hindi pa binago. Nasabihan ka lang, ang taba-taba mo ngayon, ayaw mo nang mag-church. Ayaw mo nang pumunta doon. Dahil nila sinasabi, ang taba-taba ko. New life na. Di ba? Binago na tayo. Yun ang promise ni Lord. God promises new life in Christ. Amen. Amen po. Sa Panginoong Jesus, bagong nilalang na tayo. Dati talagang malakas tayong sumigaw, malakas tayong magalit. Ina-under natin ang asawa natin. Narinig niyo ba? Ina-under natin ang asawa natin. Pero new life na. Di ba? Ano sasabihin sa, anong gagawin sa asawa? Magsasubmit. Amen? Sino nagsasubmit sa asawa? O huwag magtaas yung walang asawa, ha? Uso ngayon ng asawahan dito sa ating church. Uso ngayon ng apam. Gusto pa maghanap ng Naomi, ng biyanan. Ay, naku, sabi ko na lang, God, let your will be done. Mahirap awatin. Baka hindi na mag-church. Ayoko mag-church dyan. Ayaw ni pastora mag-asawa ko ulit. Wow. Kaya, Lord, let your will be done. Amen? Amen. Ang saya ng buhay mo. Gusto pang mag-asawa ulit, bahala ka. Kung bigay ni Lord, blessing. Kung hindi bigay ni Lord, wala. Hindi ka makaka-attend ng church. Pero mahihigpit, di ko ba? Pero kung kalooban ng Diyos, walang problema. Amen po. Sabi sa 2 Korinto, favorite verse natin ito lahat eh. Pero sana isa pamuhay. Diba? Hindi lang favorite ko yung verse na yan. 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya, basahin na malakas. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya yung bago na. Kaya pag mayroong putak ng putak, at alam mong Christian na, sabihin mo na lang yung verse, sweetheart, 2 Corinthians 5:17. New life na tayo, di ba? Bahagi ko lang itong kwento sa inyo yung aming inaaral sa Aklat na Hukom, I think chapter 19 ba 20. Merong babaeng asawa na galit, umalis, di ko ba? Nagtampo, umalis sa asawa, ang ginawa ng asawa lalaki, after 4 months, sinundan, para ibalik, sumasama naman, pero inaawat sila ng kanyang biyanan na huwag mo nang umalis. Nakailang awat, ayaw papigil, umalis pa rin sila mag-asawa, inabot sila ng gabi, wala sila matirhan mag-asawa, may isang matanda, kinugtog sila, kinatok yung bahay, sabi, palabasin daw yung lalaking asawa kasi gustong halayin. Ayaw lumabas ng lalaki, ang pinalabas yung babae. Hinalay. Pagising ng umaga, nandun ang babae sa pintuan, akala buhay pa, patay na pala. Sa sama ng loob ng lalaki, pinag-cut niya, chop-chop niya yung babae asawa niya, 12, para ipadala sa 12 tribes of Israel. Mga mister, mga anak, ba't ko kinukwento? Pag galit ng galit yung nanay, yung misi, sabihin mo, gusto mo bang maging 12 piraso ka? Simple usapin lang yun. Ma, hinto ka na. Honey, o ano tawag mo, babes ba? Hinto ka na. Baka maging 12 ka. Dahil sa galit lang yun eh. Amen po, nag-aaral sa pre-discipleship, di ba? Nagsimula sa galit ng asawang babae. Umalis. Sige. Nasundan pa po yun. Hanggang sa ang buong
sa mga Benjamins na gumawa ng ganon sa babae. Diba? Yung simpleng galit natin, kapag di natin napigil, nanganganak ng ibang problema. Amen? Ano isisigaw natin pag tayo nagagalit? Binago na ako ng Diyos. Bagong buhay na ako. Wala na ang dati, the old is gone, the new is gone. Natutunan po ba tayo? Natutunan po natin na Diyos. Hindi po po natapos na natin. Conclusion na po tayo. Studying God's promises is very important. Bakit mahalaga ang pag-aralan ng promise ni Lord? Alam mo, sabi sa Biblia, nag-research ako, marami nagsasabi 3,000 lang. Pero ang sabi ng karamihan mga sources, 3,000 to 30,000 promises. Paano mo malalaman yung promise ni Lord? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Diba? Ang tinatandaan mong promise, yung promise ng kandidato ngayon. Nasa butuhan, bibigyan ka ng 500, iboto mo ko. Yun, tandaan ng tao. Tama? Pero tanong ka ng promise ni Lord, walang natatandaan. Ang gusto kasi ng tao, yung pagpakalangan. Amen? To see is to believe agad. Gusto ko ang blessing na agad. Ayoko na ng promise. Mahalaga po, inaaral natin yung promise ni Lord. It can help us to understand His character and to have assurance in our faith. Magkakaroon tayo ng kasiguruhan sa pananampalataya pag nakilala natin ang katangian ng Diyos Ama natin na siya ay promise giver. Hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang doon sa buhay na wala nang Amen? Ito po yung dalawang conclusion na binaba doon sa Women's Conference. Hide His promises in your heart that you might not see. Kapag ang promise ni Lord, tinago mo, kinip sa puso mo, believe me, hindi tayo magkakasala. Amen? Hindi tayo magkakasala. Kasi ang pinakahawakan mo yung promise ni Lord eh. Amen? Sabi sa awit 119:11, ang banal mo kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Nilalayo tayo sa kasalanan kung alam natin ang pangako ng Diyos. Amen. Amen. Yung new life lang, hindi ka na magkakasala. Kasi binago ka na. Next, keep your attention on His promises, not on your problems. Taas ang kamay kung may problema ngayon. Taas ang kamay na maraming problema ngayon. Maraming. Kamay itataas mo. Huwag kang mag-focus dyan. Saan ka mag-focus? Sa promise ni Lord, 3,000 hanggang 30,000 ang pangako niya. Palakpakan natin yung Diyos. Huwag mong tambayan yung problema mo. Ipanalangin mo yan, pagkatapos mo ipanalangin, hayaan mo ang Diyos ang gumalangga. Amen? Pag pinag-pray mo na, huwag mo nang pakialaman kung paano tatapusin ng Diyos yan. Amen? Amen. Praise God. Anong verse? Filipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Alam niyo kung ano maganda natin makasanayan, maging lifestyle? Pagising natin sa umaga, be grateful to God. Magpasalamat ka na. Wala pa yung hinihingi mo, ipagpasalamat. Maging mapagpasalamat ang ating puso. Ito po, verse 7. At hindi malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Di po ba walang problema, mapayapa? Ang ating puso at isipan, iingatan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapayapaan. God is omnipresent. Ano ibig sabihin ng omnipresent? God is present everywhere. Nandito ang Diyos ngayon. Nandito siya sa Suha ngayon. Nandito siya sa ROG Shangri-La. Nandito siya sa tahanan natin ng mga mananampalataya. God is present everywhere. Nasa aeroplano ka, nasa bangko ka, nasa jeep ka, nasa tricycle ka, nasa bangka ka, nandun ang Diyos. God is everywhere. He will never, no matter what we are going through. Sabi nyo kanina, marami tayong problema. No matter
leave us nor forsake us. That is my favorite promise nito. Lord, sabi mo, di mo ko iiwanan, ni kababayaan mo. Amen? Promise ni Lord yun. Nandyan siya kahit nasaan tayo. Ano pong verse ang magsasabi nito? Sabi po, His continual presence guarantees the fulfillment of every promise. Pag laging nandyan ang presence ni Lord sa iyo, lagi kang nagpe-pray, nag-worship, lagi mo siyang tinatawag. Nandyan ang tuloy-tuloy na pagtupad ng pangako ng Diyos sa buhay. Pero pag humiwalay ka sa Diyos, umalis ka sa presence ni Lord, doon mapuputol yung promise ni Lord. Kasi promise niya sa mga faithful sa Kanya, di ba? Hebreo 13:5, hindi kita iiwan, ni pagbabayaan. Pero may naunang pangungusap dyan. Alam niyo kung ano yun? Hindi ko lang sinabi. Masakit kasi sa tenga, pero dapat sabihin. Bago niya sinabi yun, ang sabi, huwag kang magmukhang salapi. May tinamaan ba? Ako patay, may ganun pa. Yun po ang una, buksan yung Biblia niyo. Hebreo 13:5. Huwag kang magmukhang salapi. Masiyahan ka na kung ano ang meron ka. Ako ang Diyos na nangangako sa iyo. Hindi kita iiwanan, hindi pababayaan. Amen? Pagkakas mo natin na ito. O sino kayo na mukhang salapi? Sabi mo sa katabi mo, mukhang salapi ka ba? Sabi, huwag kang magsinungaling. Para send ka, sabihin mo, minsan. Huwag mo sabihin hindi, mukhang salapi ka ba? Minsan, masyahan daw kung ano ang meron tayo. Bakit dapat tayo masyahan? Kasi nangako si Lord. Hindi kita iwanan ng pagbabayaan. God is present everywhere. At the same time, without limitations or restriction. Ang Diyos ako sa kanya. Matatawa kayo eh. Kwento kayo konti. Punta muna kami sa Los Angeles. Iba yung oras doon, iba yung oras dito, di ba? Pero ang Diyos nandoon nandito. Kaya God is everywhere. Punta kami ng San Francisco, iba na naman yung oras. Iba-iba. Punta kami ng Oklahoma, iba na naman. Compare sa Pilipinas, ha? Alam niyo kung ano lang natandaan ko? Sa New York. 11:35 na yun. Sa New York, 11:35 yun. Kaya lang umaga dito, gabi-gabi. Yung ibang bansa, advance ng almost 1 day, advance ng 3 hours. Nakakamangha, di ba? Pero kahit advance sila, delay tayo, ang Diyos nandoon. Amen! Amen! Dapat natin si Lord! Naligo ka ngayon, hindi ka naligo, andyan pa rin ang Diyos. Amen po ba? Amen po? Amen! Marami kang pera ngayon, yung iba walang pera ngayon, nandyan pa rin si Lord. Minsan ang malakas pa ng tumaway, walang pera, di ba? Nalulungkot yung may pera. Natatakot pa ako tangan eh. Diba? Pag nagsabi ang pastor, sino dito maraming savings sa bangko? Hindi mo takas na ka ngayon. Kasi baka mautangan. Amen? Totoo po, maraming mayaman ang malulungkutin. Tanong nyo kay pastor ako ba? Ang mayaman, ayaw na maghirap. Naniniwala kayo? Ang mayaman, takot ng maghirap, kaya nalulungkot yun. Ang dami-dami na gusto pa, dumami pa, kasi takot maghirap. Amen? Kaya sabi ng Diyos, huwag kang magmukhang salapi. Kung ano ang meron, masya na, sapagkat nangangako ako sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Masaya po ba tayo? Masaya ko sa lahat. Bless po ba tayong lahat? Amen. Ating pong pagsasaluhan ngayong umaga, matatagpuan ko sa Marcos 12:41 to 44. Ang title po ay ang kaloob ng Yuda. Sa verse 41 po, sabi nito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niya, maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Verse 42. Lumapit naman ang
ang isang biyodang bukha at nagmulong ng dalawang saraping tanso. Verse 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyodang iyon ang higit na marami kaysa sa hinulog ng lahat. Last verse, sapagkat ang lahat ng nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang isipin natin na si Jesus ay narito sa atin, nasa loob ng church. At tinitingnan niya yung mga pinagkakaloob natin sa kanya. At pinagmamasdan din niya yung mga puso natin. Sabi dito na yung mga mayayaman, magamat malalaki yung pinagkaloob nila, mga kaloob sa church na yun, sa templo. Pero yung mga pinagkaloob nila ay makabahagi lamang ng kanilang kayamanan. Kumbaga, sobra lang sa kayamanan nila. Ngunit, nakita natin dito na yung katayuan ng isang mayaman at isang lupa. Yung babae, tinigay niya ay dalawang tansong pila. Pero sabi ng ni Jesus, yung babae yun ang pinakamalaki na bigay. Bakit po? Kasi yung binigay po ng babae ay yung buong ng kayamanan. So, kung tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon, hindi naman po sa nakikita sa halaga o kalaki pa gaano karami pinagkakaroon natin sa ating Panginoon. Kundi, kung gaano natin pinakahalagaan o yung binibigay natin ng puso sa Kanya. Diba? So, kung tayo po ay magbibigay nawa ay yung bigay natin ng ating tithes and offering ay nagmumula sa kalibuturan ng ating puso, yung buong-buo na pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po, at ito ay binabalik naman po sa atin ng sisipitas ng pag-ilag, umaakot sa pagpapala. Tayo po yung manalangin at hawakan po natin ang ating mga panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon, sobrang ito. Maraming salamat, Lord, sa mga biyayang pinagkakalob ito sa amin. Nawa, Panginoon, mga kaloob nito, Panginoon, hallelujah, ang pagkaloob namin ito, Lord, na nabukal sa aming mga puso, napagpapakita din ito, Panginoon, ng aming pagmamahal sa iyo, Lord, God, hallelujah, ang mga tithes and offerings na ito, Panginoon, hallelujah, and naway magamit ng aming church, O Lord, hallelujah, sa pagpapalaganap pa, Panginoon, ng iyong mga salita, na maging instrumento ito, Panginoon, marami pang makakilala, Lord God, sa iyo, Panginoon, na marami pa, Panginoon, hallelujah, na maging ito, God, sa iyo, sa amin natin ito, Panginoon, ang namin, Lord God, na ibabalik mo, Panginoon, ng siksik, higit at umaapang at papala. Ganun din, Panginoon, hallelujah, Lord, pagpalaan mo din, Panginoon, mga nasa labas, Panginoon, ng church na nagbibigay ng support, Panginoon, sa aming church, O Lord, balik mo sa kanila, Lord, ng siksik, higit at umaapang at papala, Lord God, hallelujah, namin ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo, na may kapurihan at pasasalamat sa tayong mahal na Jesus. Amen. We offer our lives to you, Lord, and we surrender everything to you. Take over our life. In Jesus' name, amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.